guys, dito naman kayo sa aking YouTube channel. Bali may gagawin na naman tayo. May pumasok na naman yung isang araw. Bali ngayon ko lang siya titingnan ko ano po yung problema niya. No picture po siya, taste. Tingnan natin kung may remedyo pa yung pinaka-panel niya. Bali wash out siya, buong backlight. Ito siya ngayon. Tingnan natin na. Hindi natin ang patagalin pa. Yan, bali yan na po siya. Taste. Yan, sasaksak ko na po siya. Yan, bali naka-standby na. Power on natin ngayon. Yan, bali nag-on na po siya. Try natin lang siya mag-backlight yun. Bali nag-backlight na po. Magpapansin nyo. Ito po siya. Sa kung mahalata nyo po dyan sa camera, meron po sa kanyang may mga dead pixel na po, may mga guhit na rin. Pero di natin na po matatanggal ang ganyan. Talagang sa panel na po yun. Ang issue po ngayon ay yung wash out po siya. Backlight po ang okay niya. Bubuksan natin ha. Bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo, Sir Sandy Santa Ana. At sa iyo na rin, Sir Marvin Malubag. Shoutout po sa inyo. Maraming pong salamat sa pagsubaybay sa aking mga video. So, yan, bali magsusukat na tayo. Tingnan natin kung alin ang nawawala at bakit wala siyang picture. Bali magsiset lang ng DC 50 volt. Then ground natin po yung negative. Yan, yung test pad natin. Magla-line tayo dito sa negative body, pinaka-negative niya. Ayan, magsusukat tayo ng 12 volt supply niya. Ayan. Isaksak natin lang. Yan, bali nakasaksak na po yan. Pa-power on ko lang. I-tap natin dyan yung positive line ng ating tester rod. Ipa-power on ko mga guys. Yan, bali on na po yan. Tayo natin lang po mag-backlight. Yun. Ibig sabihin po buo yung mainboard. May supply po siya. May naka-reading po tayo ng 12 volt. Ayan mga guys, bali may 12 volt. Ngayon, titingnan natin dito sa may DC to DC niya. Kung meron siyang BGL, BGH. Tingnan natin. Bali ito yung pinaka-BGH niya. Sukatan ko lang siya dyan. Ayan, bali wala po siya. Ngayon, titingnan natin kung magkakaroon siya pag pinatay natin muna, papatay natin muna, tapos bubuhayin natin ulit.
Ayan, papatayin ko lang muna siya. Ayan. Pag once na binuhay nyo yan guys, pag binuhay natin yan, dapat kahit pa paano may pumalong kahit kaunti sa BGH nya. Ibig sabihin, pag may pumalong kaunti dyan, sa pinaka BGH nya, buo po yung DC to DC nyo. Nagpo-protect lang po siya. Ibig sabihin po niya, may nag-short o may leak na capacitor, mga ceramic. Pero pag sirang-sira po yung pinaka shorted po yung ganito, mga ceramic capacitor, wala po kayong dyan marireading na kahit ano po, kahit counting palo po dyan. Ngayon, ibubuhay natin po yung TV. Titingnan natin po kung magano po siya makakakuha tayo ng reading. Ayan, pa-power on ko lang. Ayun. Bali, guys, ibig sabihin yan, buo yung ating DC to DC. Ngayon, mag-check tayo dyan. Try natin mag-check. Baka may leak na ceramic capacitor. Papatayin natin lang muna. Then, set tayo ng times 10. Ayan, times 10. Then, connect natin dyan. Ayan, natin lang yung 0. Para mas makita natin kung may leak na capacitor dyan. Check tayo dyan isa-isa. Ayun, bali wala naman po siyang leak. Ayun, wala po siyang shorted. Pero mas maganda po i-check natin isa-isa yan. Ayun, pag natin po na sigurado natin na wala siyang shorted na ceramic, try natin po i-cut yung line ng BGH sa BGL. Kumbaga nag-shortcut na. Nung nakaraan kasi mga video ko, nag-shortcut na ako. Hindi ko na siya inisesa yung pinaka ceramic na capacitor niya. Kasi kadalasan talaga nagiging problema niya ay yung shorted ng panel sa may side. Ayan, bali wala po yung leak, talaga pong ganyan po yung palo po niyan, ganyan po yung reading niya talaga. Ayun, bali good po yan. Yun, ibig sabihin po niyan, buo po yung mga ceramic capacitor, wala po siyang leak. Kaya kung bakit nagda-drop yung ano niya, yung pinaka BGH, BGL niya, ibig sabihin po niya, yung pinaka side po yung may problema. Ngayon, dito try natin po i-cut dito yung pinaka line niya sa gilid. Ayan. Hanapin natin dyan yung line ng BGH. Kasi, tuturo ko sa inyo guys kung paano magputol. Bali, wag nyo po siyang iaangat yung pinaka flex. Kasi di nyo na po may babalik yan. Pag once na inangat nyo po yung pinaka flex. Ayan. Ayan po. Bali, hindi nyo po iangat yan. Pinaka flex na yan. Bali, yung line na yan, kung mapapansin yung line dyan, yung pinaka line, dyan po tayo magpuputol kasi kahit pa paano may jumper natin po yan. Pag once na inangat nyo po yan, yan, pinaka flex na yan, automatic po talagang sira yung panel nyo kasi medyo mahirap pong ibalik yan mga guys. Kasi minsan, pag yung talagang once na di naman talaga sinasadyang matanggal yan, yung pinaka flex, minsan po guys, binabalik ko siya, hinihinang ko po yan, minamano-mano ko po siya hinamin. Pero pag yung talaga pong hindi nyo lang po masyado gamay pong hinangin yung mga flex na ganyan, mas maigi po yung putol dito. Ayan, mas maganda po dyan magputol. Kasi once na nagputol po kayo dyan, nagkamali kayo ng putol, pwede nyo po siyang ibalik. Kumpara po dito, aangat nyo po yan. Tulad po ng mga washout, double image. Kasi kadalasan, mga nagtatanong sa akin minsan kung paano daw po magputol, kung paano ko gagawin, kung anong gagawin. Ganyan po gagawin nyo. Bali, puputulin nyo po yung line dyan, yung pinaka-data. Hanapin natin po yung BGH dyan, sa gilid na yan. Kasi kadalasan, nandito lang po yan sa gilid.
VGH, VGL, magkakasama po yan. Kung mapapansin nyo po yung line nito, yan, bali yung pinaka-flex, bali may hangganan po yan. Huwag nyo pong papasukin yung hanggang dito yung cut. Yan o. Pag once na inabot nyo po yung cut na yan, yung pinaka-IC po ng CWF nya, yung pinaka-line dyan, magkakaroon po siya ng guwit o magkakadipik po yung kulay niya. Kaya mas maganda, alam nyo din po yung puputulan na hanggang dito guys. Yan. Bali, makikita nyo yung mga line yan. Paganyan po siya. Yung mga line. Yan. Titingnan natin po yung VGH nya kung saan po banda dyan. Saka po pala, siya nga po pala mga guys. Bali, pag mapapansin nyo po yung line na yan, ayan, line po yan. Ibig sabihin po niyan, nandiyan po yung pinaka-side, yung pinaka-data po niyan. Yung pinaka-side niya, yung COF. Ayan. Bali, nandiyan po yung pinaka-line po niyan. Pagdating po doon sa kabila, wala na po kayo dyan mapuputol. Ayan guys. Wala po kayong mapuputol dyan. Blanco po yan. Kasi yung data po niyan, hindi na po siya ginamit talaga totally. Supply lang po ang pinadaan dyan, yung pinaka-supply niya. Kaya kung mapapansin nyo, ang pinagkaiba po nito, may mga line po siya. Ayan o, mapapansin mo. Ayan, may mga line po siya. Doon sa kabila, wala po siyang line. Kaya ang pinaka-target natin talaga dito ay yung dito. Sa side na yan, kasi nandyan yung data niyan. Diyan po nagkakaproblema. Diyan yung nag-short. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano hanapin yung VGH. Yung line ng VGH kasi yun ang puputulin natin. Yun kasi ang unang-unang pinuputol ko kasi doon ko malalaman kung BGL, VGH yung nagkakaproblema kung nag-shoot yung dalawa. Ayan, bali nakaset ako ng times 10. Ngayon, check natin. Line ko dito sa bali, wag po kayo dito sa pala sa ano sa pinaka BGHP kasi yung BGHP po yan pag once na ano yan direct po yan sa pinaka IC nya. Bali, ang hanapin nyo po yung pinaka BGH, yung po BGH. Saka ito pong BGHP, pag once po nag-jumper kayo dyan or may nag-short po dyan kayo napakabit sa BGHP na yan or napalagay nyo po sa ground yan, automatic isirahin po yung IC nyo, yung DC to DC. Kaya mas maganda po mag-tap kayo dyan sa pinaka BGH lang po yan. BGH, BGL, saka ito po yung BGHF. Huwag nyo pong ano nyo yung BGHF na yan kasi nakadirekta po yan. Bali yung pinaka BGH po, yan BGH lang. Bali yan po yung na-protect, nabagsak po yung supply. Eh dito naman po, pag nag-tap kayo dyan, babagsak po siya. Totally bagsak na po yung IC nyo. Yan po. Bali, hanapin natin yung pinaka-line ng BGH. Dito sa side. Yan, yan. Tapos yung pinakadulo. Ayan, bali yung pinaka-line ng BGH. Ayan, zoom in ko lang. Ayan po, bali ito yung pinaka-line. Ito, ayan. Tsaka ito po yung line. And guys, pumalo po siya. Na? Yan, pumalo po siya. Ibig sabihin yun po yung line na BGH. Ngayon, ikakat natin po yan yung isang yan, yung pinaka-BGH. Titingnan natin po kung yan yung magiging problema niya. Pero siya nga po pala mga guys.
Pwede natin naman ang gawin dyan na hindi na tayo mag-cut yun sa side na yan. Ayan, yung pinaka-line ng BGH. Pwede natin naman na angat natin lang yung pinaka-fuse ng BGH. Ayan, iangat natin lang yung fuse na yan. Kasi fuseable lang po yan. Ayan, bali fuseable lang po yan. Ayan. Yan po yung iangat natin. Titingnan natin kung magno-normal yung BGH, kung magkakaroon siya ng BGH. Yan, bali iangat ko na siya. Para hindi na kayo mahirapan mag-jumper, hindi na kayo magputol dun sa side. Pwede naman dito, tatanggalin nyo lang yung fuse nyo. Masyado mainit yung panghinang natin. Bali, natanggal natin yung fuse. Ngayon, magsiset tayo na ulit na 50. Set natin ulit. Then ground natin itong isa. Dito natin yung line ng positive. Power on natin ngayon. Tingnan natin kung di babagsak yung BGH niya. Ayan, bali napansin nyo po, mababa lang yung na-reading niya. Ibig sabihin yung kabila po yung susukatan natin dito. Kasi ito yung galing ng data sa side. Pinaka-sirit niya. Dito po tayo sa isang line ng fuse. Yan. Ayan, bali po yan yung galing sa IC. Ayan. Yan po yung galing sa IC na, yung sa may transistor na po. Dumaan po kasi yan sa pinaka-transistor na yan. Ayan, kasi yan po yung nagsiswitching dyan, guys. Ayan. Yan yung nagsiswitching dyan. Kasi pag nag-short yun, once na nag-short dito sa BGH niya, yun po yung nagkakaproblema yung supply niya, kaya bagsak po siya. Bali doon sa pinaka isang line, makikita nyo yan, may nakukuha tayong reading. Ibig sabihin po niya, may nag-short po doon sa mismong data niya. Ayan yun, normal na po yung BGH niya. Ngayon, susukatan natin din ng BGL kung meron po siya. Bali, ni-negative ko lang itong isa. Yung pulang test rod natin. Yung black naman ang gagamitin natin. Titingnan natin kung may BGL. Ayan, bali, bababaan ko siya. I-range ko siya ng 10. Yun. Bali po may nasukat tayo ng 6 volt. 6 volt po siya. Doon naman po sa BGH, sukatan natin. Range na rin po siya ng ulit ng 50. Kunin natin yung positive. Yan. Ayan. Ayan natin po dito sa pinaka-BGH niya.
Ayun, bali nasa ano po siya. Di kasi masyado accurate po itong aking tester. Pero nasa ano po siya, 20, 23, 24, mga ganyan po. Mapalo din po siya 24, 27. Pag may nakaload po yan, tataas po yan. Bali hindi po siya nakaload. Bali natanggal po siya, tinanggal natin siya. Kaya nasa 23, 24 lang po yung voltahe niya. Titingnan natin po yung panel kung ano pong reaction na wala siyang VGH. Ayan, titingnan natin. Ayan. Pansin nyo mga guys. May no signal siya. Wala pong VGH yan. May nakikita na po kayo ng no signal. Ibig sabihin po niyan, may supply po siya, napakababa po nung ano niya. Pero hindi po talaga totally okay yan TV nyo kasi kailangan po talaga ng VGH niyan. May short lang po talaga yan yung pinaka VGH. Hindi po normal yun na wala siyang VGH. Kailangan din po nakatap yung VGH. Mapapansin nyo po yung no signal niya. Medyo ano po yung picture niya. Parang gumagapang po siya. Hindi po yung parang ano siya. Mapapansin nyo po. Ayan. Parang nag-slow mo po siya. Naiwan na ng kaunti. Tingnan natin yung menu. Ayan, medyo nag-i-slow mo po siya. Medyo naiiwan ng kaunti. Ayan, mapapansin nyo po siya. Nag-i-slow yung picture. Hindi po siya yung talagang mabilis po yung ano niya. Ayan, mapapansin nyo po. Kitang-kita nyo. Bali, ang problema po niyan, may short po yan, or kung hindi po short, open na po yung pinakano. Pero automatic po, short po yun. May leak na po yun. Kasi bumabagsak po yung VGH niya. Ngayon, mangyayari po niyan, kakat natin dito sa mismong side niya. Pinaka-side. Pinaka-CWF niya po dyan. Ayan. Kasi dito, di natin ibabalik yung fuse. Bali, kukunik natin ng jumper natin dyan. Bali, ito po yung pinaka-line ng VGH, yung galing sa tainga. Yan, may pangalan po siya, VGH. Bali, hindi na po kayo dyan sa dot lalagay. Dito na po kayo sa pinaka-line, yung may nasusukan tayo na 23, 24. Dyan tayo lalagay yung papuntang tainga. Bali, putol na po yan. Hindi na po siya dadan dyan. Kaso pag nag-jumper po tayo doon sa pinaka-side niyan, kailangan ikakat natin din yung pinaka-side ng tainga para di na po siya duman doon sa pinaka-short. Ngayon, bubuksan natin yung pinaka-panel. Ayan. Patay natin. Balik natin natin muna siya para mas makikita nyo natin ang talagang order na. Balik ko tatanggal po niya, pinakanya po dito sa banda dito. Kasi nandiyan po yung tayo niya. Kasi dito po yung line mo, may tayo sa siwet. Nakaside.
pinaka-side switch niya. Ayan. Yan po siya. Yan po yung gamit na side switch niya po yung guys. Bali puputulin natin yan yung line ng BGH dyan. Saka natin papakita ko po sa inyo. Lalagyan natin lang siya ng tape. Bali, puputulin natin na siya. Pinaka BGH. Bali, yan po yung ginawa ko. Yan, bali pinutol ko po yung pinaka BGH yung line yan. Yan, bali pinutol ko na po yan. Yan, pinutol ko na po siya. Diyan ko na po pinutol yan. Para po kahit pa paano, di na po siya dadaan dito. Sa glass na yan. Bali hindi po siya dyan dadaan na. Hanggang po na naputol natin na po siya. Bali magja-jumper na lang po tayo. Bali nalagyan ko na siya ng hinang. Kaya isusunod natin itong pang jumper natin. Napakapit natin na siya. Tapos nilalagay natin siya doon sa pinaka T-con panel niya. Tanggalin natin na itong tape. Tinanggalin ko na siya tape. Balik natin siya ngayon dito sa gilid. Tapos natin sa side. Sobrang na siya. Lagyan natin muna siya ng konting LED. Yan, pinakadulo, lalagyan natin yan. Tapos ngayon, papakita ko yung wala pa siyang BGH. Ayan. Tapos yung lalagyan natin na siya ng supply. Bubuhayin natin siya ngayon. Titingnan natin kung anong reaction ng panel, kung may pagbabago. Para doon kanina wala siyang BGH.
Ayan, saksak ko na siya. Ayan, dahil nag-standby na siya. Nag-read na siya. I-on natin ngayon. Ayun. Papansin nyo, gumuhit na siya. May guhit na siya, di ba? Ngayon, itap natin yung pinaka-BGH niya ngayon. Dahil naputol natin na yung short dito, wala na kumukonek na supply, kaya wala na yung display. Ngayon, i-connect natin ngayon yung pinutol natin, yung ginamperan natin. Ngayon, lalagyan natin ngayon ng supply. Kukunin ko lang siya. Kasi kanina, hindi natin pa na ikakat to, dumidikit pa siya dun sa glass sa ibang data, kaya may supply siya. May supply pa yung BGH kahit mababa. Ngayon, naputol natin na yung pinaka-line niya. Susuplayan natin siya ng pinaka-supply niya talaga yung pinaka-BGH. Kasi kanina ang baba lang pero nag-display siya. Ayan. Bali okay na. Yung tinanggal ko siya ulit. Kukunin ko siya ulit. Guys, mapansin nyo, mas okay na siya kumpara kanina. Ikakabit ko siya doon sa kabila, doon sa pinagdaanan ng mismo fuse, yung may pangalan na BGH. Titingnan natin yung reaction niya. Yan, ikumpara nyo doon sa isa. Di ba guys, medyo ano siya, medyo madilim. Medyo madilim ng kaunti, hindi masyado klaro yung signal niya. Ililipat ko siya doon sa kabila, yung doon sa mismong papuntang IC, doon sa walang pangalan ng BGH. Kukunin ko siya doon sa pinaka mataas na supply. Ngayon, bali kukunin natin siya ngayon. Bali kanina baga, nagsukat tayo ng doon sa supply ng BGH yung may fuse. Bali tinanggal ko na yung fuse niya. May nasukat tayong mababa doon sa kabilang line ng fuse. Ngayon doon tayo maglalagay sa may 23 volt. Ayan guys. Bali yan yung sinupply natin dyan ay yung 23 volt. Yung may mataas. Ayan. Mapapansin yung no signal, kulay puti siya. Kumpara doon sa mababang supply, ang nakikita natin ay dilim. Tatry ko siya ulit. Ayan, bali mapapansin yung pinagkaiba ng dalawa. Ayan, di ba? Yan yung mababang supply. Pag mababa yung supply na BGH, yan ang mangyayari yan, guys. Ayan, bali tatakpan ko lang to, pinaka babaw niya para makita niyo yung pinag-ano ko doon kung saan ko siya nilalagay. Patayin ko muna.
Yan, bali dyan ko siya sa line na yan. Guys. Kasi itong baba niya, yan yung may 23 volts. Itong isa, halos nasa mababa lang. Mga nasukat natin, wala nga siyang halos nasa 10 volt lang siya. Ito, yung may pangalan na BGH. Bali dyan tayo tatap ngayon sa baba ng fuse. Yung isang line. Dyan tayo tatap nito. Ginawa natin jumper. Ayan. Dito kasi sa may BGH na pangalan, mababa ang supply dyan kasi galing yan dito sa glass. Dyan yung may nag-short. Ngayon dito natin ilalagay sa baba para di na siya dumaan ng glass. Yan, dyan natin ito tap. Nakabit ko lang siya. Ayan, bali dyan ko siya tinap po. Ayan, dyan sa baba. Hindi ko siya dyan tinap sa may mismong pangalan kasi mababa yung supply ng BGH dyan. Kaya dito ako nagtap sa pinaka baba, yung inanuan ng line ng fuse. Ayan guys. Ayan, okay na yung TV natin. Bali, natakpan natin ngayon. Ayan, sana may naalaman na naman kayong panibagong technique na kung paano gawin yung mag-jumper at saka paano magputol dyan sa site. Saka pala, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming pong salamat pala sa mga nagsusubscribe at mga nagsusuporta sa aking video, sa aking channel. Maraming pong salamat. Tatakpan natin na siya.